Okay, pang pitong part na pala to, sa part 7 na to. Di ba? How will all this become true? Only when all you can use your own feet to stand. Akala natin, hindi ito yung hindi, biowak ako eh. Hindi, DEO ako. Hindi, divine endeavors. Hindi, biowak ako. Deodab ako. Hindi ganun Ibig sabihin, itatayo mo yung sarili mo at haharap ka. Sasabihin mo, Deo ko. Di ba? Yan ang hindi simpleng pang-usap eh. Pero di ba, tama. Kaya nyo na ba? Kaya nyo na ba tumayo? Kaya nyo ba tumayo bilang isang Deo? Pag sinabi tumayo bilang isang Deo, kagaya ng Sister Nena, inaalay ang sarili niyang buhay. Di ba? Talaga para masunod lang yung kagustuhan ng Panginoon. Eh, ang dami, tayo. Sige, tuloy lang natin para. Okay. Ito naman yung sa akin. Ito, medyo, baka marami magre-react dito eh. Bakit mahalaga ang ayuno sa samahang Deodav family? Diba? Maraming taon na rin naman na pinangangasiwaan ng mga taga-Deo ang gawain na ito. Alang-alang sa magandang layunin at simulain ng alipin na hinirang ni Ama. Ang espiritual na pagsasanay nito ay bilang pagtalima sa kagustuhan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga nakakarami sa panahon natin ngayon. Subalit sa Deo ay may kakaibang paraan na ipinatutupad ayon sa kagustuhan ni Ama na siyang nagtatag na samang ito. Ang 13 at 40 araw na ayuno. Magkaiba ang nais ipahiwatig sa mga bilang na ito. Ang pagpapaayuno na pinangangasiwaan ng mga tinawag at tinirang ay hindi isang ayuno na tulad ng inaakala ng marami at hindi tulad ng ayuno sa panahon ng mga propeta at mga apostoles o ayon sa batas ng ating inang simbahan. Ang ayunong pinag-uutos sa panahon natin ay ayuno na ang may kagustuhan ay ang Ama. Inihahayag ko ito sa panahon na tinawag at tinirang ang isang taguri. Ang taguri ay ikinabit sa isang individual bilang tatak o tanda ng pagkakakilanlan. Hindi yung kahalintulad ng tayo bininyagan ng isang taguri. Tayo naging mga anak ng Diyos, PLDA. Pag binyagan ka, ang tawag sa iyo ay Filii Dei. Sa mga tuwilang mga Deo ay mga Katoliko, subalit hindi lahat ng Katoliko ay Deo. Magkaiba ang pagkakakilanlan sa dalawang ito. Subalit ulitin ko, tumawag at tumirang si Ama ng mga Deo sa kanyang iglesia na itinayo, na itinatag kay Pedro. Mga binyagang Katoliko ang tinawag at hinirang niya. Hindi ka magiging taga-Deo kung ikaw ay hindi binyagang Katoliko. Maging malinaw sana sa lahat. Balikan natin ang ayuno. Ibig sabihin, ayon sa panahon ng Deo, maging malinaw sana sa mga nakatagpo at nakarinig na ang pagsasanay na ito. At tunuwain niyo kung bakit pinahalaga nating mga taga-Deo ang isang pagpapaayuno. Sapagkat ang maling pagpapaayuno ay magbubunga ng malaking kamalian at pagsuway sa magandang layunin at simulain ng alipin. Nung simula 1978 ay inakala ko na ang iba pang mga kasapi ng pagsasanay na ito ay isang uri ng sakripisyo lamang upang iangat ang antas ng espiritual na kalagayan natin at maging mabisa ang ating mga dalangin laban sa masasamang espiritu. Subalit sa pagdaan ng panahon ay nakitaan ko ito ng mas malalim na palaisipan at kaunawaan dahil na rin sa mga mensaheng nagpapaliwanag kung bakit kinakailangan ng bawat isa ang ayuno. Hindi ko na siguro babanggit yung mga mensahe, pero yung mga mensahe ng August 15, 1978, saka yung February 20, 1979. Siguro basahin nyo na lang kung may time kayo. Doon sa mga mensahe, ganitong aking pagkakaunawa.
Tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Jesus sa anyong tinapay. Subalit hindi ba kayo nagtataka bakit ang ordinaryong tinapay, yung hostya, ay nakakapagdulot ng biyaya upang makamtam natin ang kagalingan at kaligtasan? Tinatanggap natin to bilang pagsunod sa kagustuhan ni Jesus, bilang pag-alala na siya ay nag-alay ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapakasakit at kamatayan sa krus, upang sa pamamagitan ng katawang inihain niya ay tanggapin ang ating sariling katawan at kaluluwa upang tayo ay gumaling at maging kaisa natin si Kristo. Sa makatuwid, ang pakikiisa natin kay Kristo at sa kanyang salita ang ikagagaling ng ating katawan at ikaliligtas ng ating kaluluwa. Di ba sa tuwing tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Jesus sa anyong tinapay, ay sinasambit natin ang katagang tayo hindi karapat-rapat tumanggap, subalit sa salita niya tayo ay gagaling. Naisip ba ninyo na ang pinagagaling ng hostya sa ating pagkatao? Tinatanggap pa natin ang katawan at dugo ni Jesus, hostya, na hindi inuunawa ang mga bagay kung bakit at ano ang kahulugan ng salita niya. Sa mga tuwid ng salita niya ang nagpapagaling sa atin, sa salita ni Kristo at sa kanyang pangako. Subalit ang pangako ni Kristo ay hindi nagtapos sa pag-akit niya sa langit, bagkus isang bagong pangako ang kanyang iniwan sa atin. At sinabi niya siya ay muling babalik, na inaasam natin lang lahat at pinaghahanda ng ating inang simbahan. Ika nga, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ngayon sa panahon natin ay isang pagsasanay ang isinasagawa ng mga taguringdeyo. At ito nga ang ayuno na sa atin lamang pinagkaloob ang pangangasiwa. Sa ating samahan lamang itinatag ng Panginoon ang pagsasanay nito. Wala nang ibang grupo. Kaya pakaisipin nyo ano nga bang misteryo at ang pagsasanay na ito ay sa ating mga dayo pinagkaloob. At kung ikaw ay kaisa sa layunin simulain, ano naman kaya ang naiambag mo na bilang pagtugon sa pagkakatawag at pagkakahirang sa iyo sa ilalim ng pangalang Deyo? At bilang tunay at tapat na Deyo, maunahan ba natin kung bakit tayo nag-aayuno at nagpapaayuno? Matagal ng panahon ang sabihin ni Ina kay Santo Domingo ang mga bagay na ito. Darating araw sa pamamagitan ng rosaryo at eskapularyo ay ililigtas ko ang sanlibutan. Ano kaya misteryo ng pananalitang ito ng ating mahal na Ina? Sa makatuwid kung iaangat natin ang salitang ito ng mahal na Ina ay sinasabing ang pagdarasal ng rosaryo at pagkwintas ng eskapularyo ay may malaking papel na gagampanan sa ikaliligtas ng ating kaluluwa at ikapapatawad ng ating mga kasalanan sa isang panahon o sa isang araw. Ibig sabihin ay may tinutukoy siya na araw o panahon na ang rosaryo at eskapularyo ay magiging susi ng kaligtasan. Naging malinaw ba ang mga salitang to sa ating mga Katoliko? Kung magkagayon, pinapahiwatig dito ang isang panahon na darating na ang rosaryo at eskapularyo ay may malaking papel na gagampanan sa ikaliligtas ng sanlibutan. Subalit paano makikita ang panahon noong araw na yon? Hindi ito iahayag ng tao, kundi iahayag ito ng Ama. Sa makatuwid ang araw nito ay isang panahon, event, na ang Ama ay maghahayag tungkol sa babaeng pinagpala sa lahat at ibibigay ang isang pangalan na higit sa anumang pangalan, anupat ang pangalang Immaculada, ang lahat ay maniniklod sa langit, sa lupa at maging sa ilalim ng lupa at ang lahat ng dila ay maghahayag na si Maria ay kanyang ina at kinalulugdan ng Diyos Ama. Mensahe kaya tinagalog ko lang yung tungkol sa Immaculate. Walang labis at walang kulang. Anong mag-uugnay ng pahayag na ito sa ayuno? Sa pagsasanay sa ayuno ay tinuturo ang pagtitiis sa lahat ng uri ng laman upang sumagi sa ating alaala ng tayo'y nabuhay sa pagsuso sa ating ina lamang nabuhay o nabuhay lamang tayo sa gatas ng ating ina. At naisip ba ninyo ang ating ninunong si Eva ay binuhay tayo sa gatas na ang pinagmulan nito ay pagsuway? At sa pagsuway naman ay nakamit natin ang salang orihinal.
Naisip pa natin na tayo nabubuhay pa rin sa laman sa kabila ng nilinis na ito ng sakramento ng binyag. At ngayon dahil sa pagkakahirang sa alipin ay ibinigay sa atin ng panahon upang mapasama tayo sa pangako ng panahon na tinutukoy niya, yung second coming. Ay ibinigay niya ang espiritual na pagsasanay nito, ang ayuno, upang sino mong pumasok dito ay pumailang lang sa pinakamataas na pamimintuho kay Maria upang siya ang magbigay ng katas espiritual sa atin. Kaya si Ina talaga ang nauna. The second coming, my mother will come first. Di ba? Ganda ng yung pagsasanay na yan eh. Sa ayuno lang naman. Di ba? Sa ayuno nyo lang naman marinig yan. Mapala tayo sapagkat ang pangako tungkol sa kanyang pagbabalik, second coming, ay sa ating mga dayo natutupad. Habang ang iba ay hinihintay pa, tayo naman ay naghahanda na sa pagsalubong. Sila nagpaliwanag sa atin tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Ito ang nakasulat. Ito yung mensahe. April 20, 1976. Sabi niya, "Di maglalaon, mamamahinga ang mga santong paa ng aking anak. Samantala ang lahat ay naghahanda sa pagsalubong, hindi sa pagdating ng inyong mananakop, pagkat matagal na siyang nakarating, kundi sa pamamahinga. Nais ko sana ang kanyang tatapakan ng kanyang mga santong paa ay maging kung hindi man napakalinis ay maging malinis man lamang." Sa makatuwid sa pananalitang ito ng ating ina ay tumutukoy siya ng isang panahon o kaganapan tungkol sa pagsalubong at sa pamamahinga ng mga santong paa ni Kristo na kanyang anak at Panginoon din natin. Maging si Ama ay nagbigay ng ganitong pahayag Sabi niya, "My resting time done is so near at hand for you who have entered, to enter into that rest." Di ba? Nabanggit ko na ito kanina. Pag nilaan nyo yung dalawang pahayag na ito, yung una tinutukoy nina tungkol sa pagsalubong at hindi sa pagdating. At sa pahayag naman ni Ama, winika niya na for you who had believed, do enter into that rest. Naisip ba ninyo na ang pahayag nilang mag-ina ay isang katuparan ng isang propesiya na tinutukoy ni Jesus nung siya ay nag-iwan ng isang pangako? At ang pangakong yaon ay ang tungkol sa kanyang muling pagbabalik o second coming. Nalalaman naman ninyo na walang nakakaalam ng mga bagay na yaon, kundi ang Ama lamang. Kaya unawain ninyo nang nagsasalita sa alipin ay si Ama. Kung magkagayon ay tiyak niya ni Sister Nena, ito'y salita ni Ama ay matutupad ay sa oras na ibigin niya. Unawain nyo mabuti, bakit maraming natatakot sa second coming? Gayon ang darating ay si Jesus. Ayaw ba ninyong datnan tayo ng salita? Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ikatuwa nga dapat natin ito sapagkat narito si Jesus. Ayaw niyo bang makita si Jesus? Subalit, bakit tila bagang marami ayaw pang maniwala? Diba? Iba ang kanilang. Ang muling pagbabalik ay isang mabuting balita ayon sa mensahe na September 18, 1973. Sabi niya, ikalat niyo ang isang magandang balita tungkol sa kanyang pagbabalik. Subalit pakisipin niyo na ang nais nina ay kung hindi man napakalinis, maging malinis lamang, di ba? Itatanong niyo marahil, saan ba mamamahinga si Jesus? Yung iba naniniwala sa Puntok Banahaw. Aniya, kasi sa mensahe, ito yung tahanan ng mga deyo, sabi. Kasi nasa mensahe nga naman, "I warn all of you who are of goodwill to flee to my kingdom's organization symbolized by Mount Banahaw for safety." July 13 yan, 1975. Pero kung pag-aaralan nyo, sinabi niya, "Flee to my kingdom's organization symbolize." Simbolo lamang yung Mount Banahaw. Okay. 15 minutes na ulit. So, yung ikawalo, susunod natin.